Narito na ang mga nag-trending na kwento sa mundo ng social media. 2026, makulay na sinalubong sa iba't ibang panig ng mundo. Hair curler, sumabog habang ginagamit ng vlogger sa Cebu. Fun run event sa UP Diliman, binatikos dahil sa maputik na venue. Namata ang gamo-gamo sa kasal ni Aika Robredo, espesyal para kay dating VP Leni Robredo. Inasal na manok, sinigang na baboy, pasok sa 100 Best Dishes in 2025 ng Taste Atlas. 80 taong gulang na ginang, hinirang na pinakamatandang babae na nakapagtapos ng Ironman World Championship. At isang uri ng tree kangaroo, muling namataan simula ng maging extinct noong 1928. Iba't ibang mga nagba-viral na kwento na naman ang ating pag-uusapan. Mga trending sa social media na tiyak hindi lang nakakaaliw, kundi maaaring kapulutan din ng aral at kuminsan ay makabagbag damdamin din. Kasama ang buong pwersa ng DZRH TV, ito po ang TNVS. Trending and viral show na kahandang kumpletuhin ang buong kwento. Masaya, malungkot o isyong pambayan man yan, sagot na namin ng inyong tanghalian. Ito po si Arnold Herrera, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Una sa ating listahan ngayong 2026, naging makulay ang pagsalubong ng iba't ibang bansa sa taong 2026 kung saan muling bumida ang iba't ibang magagarbong fireworks display. In case you missed it dahil nakatulog ka ng maaga, heto, at balikan natin ang ilan sa mga naging kaaganapan sa naging New Year's Eve party mula sa iba't ibang panig ng mundo kasama si James Galangue. Balita mula sa iba't ibang panig ng mundo para sa pagsalubong sa 2026. Gaya ng sa Pinas, naging makulay din na naging pagsalubong sa bagong taon na iba't ibang mga bansa gaya ng New Zealand, Ireland, at Thailand. Pero para sa naging pagsalubong ng bagong taon ng Sydney sa Australia, bago pa man pailawan ng mga garang fireworks display ang kalangitan, nag-alay muna ng 1 minutong katahimikan para sa mga namayapa nilang kababayan sa nangyaring Bondi Beach terrorism attack nitong Disyembre. Ayon sa mga residente, ang Sydney Harbour Bridge na ito kung saan ginanap ang fireworks display ay isa rin anyang simbolo ng kapayapaan sa kanila. Kung saan dito rin sila nag-alay ng bulaklak para sa mga biktima 1 linggo matapos ang karumal-dumal na insidente. Samantala, naitala naman sa Brazil ang world's biggest New Year Eve party kung saan tinatayang na sigit 2 milyong katawang dumalo sa Copacabana Beach sa Rio de Janeiro para rin salubungin ang 2026. Ito si James Galangue ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Speaking of pasabog, ingat-ingat po sa ating lahat. Dahil kamakailan ay nauwi sa mapanganib na sitwasyon ang isang vlogger na ito sa Cebu matapos pumutok ang ginagamit niyang hair curler habang nagre-record ng item review. Sa gitna ng pag-aayos ng buhok, bigla na lamang sumabog ang naturang device na agad naman niyang hinugot mula sa saksakan. Ang mga pangyayari panoorin sa report ni Millie Borja. Nauwi sa panganib ang isang hair curler review ng vlogger na si Vanessa Ochea matapos sumabog ang ginagamit niyang hair tool habang nag-aayos ng buhok sa Cebu. Sa video na in-upload ni Ochea sa TikTok, makikitang masaya pa itong nagka-curl ng buhok at nag-thumbs up pa habang ipinapakita ang resulta. Ngunit makalipas lamang ang ilang segundo ay biglang pumutok at nagsabog ng sparks ang hairbrush habang hawak niya ito. Agad namang nai-unplug ni Ochea ang device at walang naitalang sugat sa insidente na nangyari.
Umani ng higit 2 million views at 42,000 likes ang nasabing video sa TikTok. Maraming netizen ang nagbigay ng posibleng sanhi ng pagputok ng hair tool. Ayon sa ilan, posibleng hindi tugma ang voltage ng saksakan sa device o natupi ang wire na nagdulot ng short circuit. May mga nagpaalala rin na hindi dapat gamitin ang hairstyling brush sa basang buhok dahil hindi ito dinisenyong tuluyang magpatuyo ng buhok tulad ng ordinaryong blower. Ayon kay Ochea, hindi raw niya alam kung bakit bigla na lamang nagsabog ng sparks ang hair tool, lalo na sa bahaging konektado ang kordon sa device habang ito ay kanyang inaayos. Para sa Deezer HTV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ngayong 2026, isa ba sa mga New Year's resolution mo ang maging isang Fitspiration? At kabilang na nga rito ang nauusong fun runs kung saan bawat isa ay may sariling goal. May gustong i-reset ang kanilang personal record. May ginagawa ito para magpa-sexy. Pero higit sa lahat, para mag-enjoy kasama si self o ang barkada. Pero paano na lang kung ang dapat sanay masaya at rewarding na post-run activity ay nabulilyaso ng maputik na venue, gaya ng nangyari kamakailan sa Women's Run PH sa UP Diliman. Ang naging hinaing ng runners, balikan sa aking report. Dismayado ang ilang runners na lumahok sa inabangang Women's Run Philippines na ginanap sa UP Diliman, Quezon City noong October 19. Inireklamo ng mga kalahok ang lubhang maputik na venue kung saan nakapwesto ang baggage counter, race entitlements at mga activity booth. Oh my goodness. You wake up, it's raining and it's Monday. Looks like Nothing beats a Jet2 holiday. And right now, you Sa mga video na nagkalat sa social media, iisipin na tila nasa palaya ng mga runner dahil hindi lang nabinyagan kundi literal na nalubog sa putik ang kanilang mga nagagandahang sapatos. Ang mga puting sapatos, hindi pa man daw nagsisimula ang race, ay tila napasabak agad sa matindi at mala Spartan race na digmaan. May ilan din daw na napaulat na nawala ng sapatos sa UP Sunken Garden dahil sa tindi ng putik. Sa isang Facebook post, agad humingi ng paumanhin si Nicole Woodrich de la Cruz, race director ng event, sa maputik na activity area na tinawag nitong painful learning experience. Sinubukan daw nitong humanap ng ibang alternatibo kahit gipit na sa oras at nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 2 sa lungsod dahil sa kasagsagan ng Bagyong Ramil. Hinaing ng ilang runners, sana raw ay kinansela o ipinagpaliban na lamang ang race lalo't masama ang panahon. Ayon naman kay De La Cruz, naiintindihan niya ang galit ng publiko at nangako na mas pagbubutihin niya sa susunod na pagkakataon. At bilang paunang bawi sa nangyari at pagtanggap sa mungkahi ng ibang runners, nag-alok na ang organizers ng discounts at bundle deals sa kanilang shoe cleaning service partners, bagay na ipinagpasalamat ng mga naapektuhan. Nanindigan din ito sa mahalagang mensahe ng naturang race, ang hikayatin ang mas maraming kababaihan na pumasok sa mundo ng running. Para sa Deezer HTV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, sa iba pang kwento, sa ating kultura may pahiwatig na ang mga gamo-gamo na dumadalaw sa ating tahanan ay ang ating mga mahal sa buhay na pumanaw na. Paraan daw ito upang bisitahin ang kanilang naiwang pamilya o kumustahin ang kanilang kalagayan. Kaya naman mas naging espesyal para kay dating Vice President Leni Robredo ang kasal ng kanyang anak na si Aika, kung saan makikita ang isang gamo-gamo na isinisimbolo raw ng kanyang yumaong asawa. Ang detalye sa report ni Dustin Bayog. Ikinasal na ang panganay na anak ng dating Vice President at ngayon ay Naga City Mayor Leni Robredo na si Aika Robredo. Naganap ang kasalan ng kanyang asawa sa Calamba, Laguna na dinuluan ng mga malalapit na pamilya at kaibigan. Ang kanyang wedding gown ay likha mula sa ilang parte ng barong Tagalog ng kanyang ama na si Jessie Robredo na matatandang nasawi sa plane crash noong 2012. Bagaman nasawi, naniniwala naman si Mayor Leni na present ang kanyang asawa sa kasal ng kanilang panganay.
Sa Facebook post ay binahagi ni Mayor Lenny, makikita isang gamo-gamo na pinaniwalang ito ang kanyang asawa na si Jessie. Sa kanyang caption, sinabi nito na sa kabila na pag-iwan sa kanila ng kanyang asawa 13 years ago, ay lagi ito nagpapakita sa mahalagang okasyon ng kanilang buhay bilang isang gamo-gamo. Halimbawa nito mga kaarawan, anibersaryo, family events at iba pa. Solely ayon kay Mayor Lenny ay tinapos ang gamo-gamo kasal mula umpisa hanggang sa dulo. Samantala marami namang netizens ang nantig sa post ni Mayor Lenny Robredo na nagpaabot na rin ng pagbati para sa buong pamilya. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating sunod na istorya, kumusta po ang inyong nagdaang medianoche? May mga natira pa bang handa? Nakailang init na po ba kayo ng inyong pagkain? And speaking of food, Chibog, ilang pagkaing Pinoy kasi ang pasok sa 2025 100 Best Dishes in the World ng International Food Database na Taste Atlas. Kung ano ang mga ipinagmamalaki nating pagkain na kabilang sa listahan sa report ni Angelica Cosme. Muli na namang napatunayan na pang world class ang sarap ng pagkaing Pinoy. Yan ay matapos mapabilang sa 100 best dishes in the world para sa taong 2025 ang chicken inasal at sinigang na baboy. Ang inasal na manok, top 40 sa listahan at nakakuha ng 4.39 rating. Ang paboritong inihaw ng marami, nagmula sa Western Visayas, partikular na sa Bacolod, best paired with Java rice. Sabay sausaw sa toyong may kalamansi at sili, sob na sob talaga ang tanghalian. Di rin papahuli ang pinagmamalaki nating sinigang na baboy na nasa ika-52 pwesto with 4.37 rating. Bukod sa pork, ilan pa nga sa mga klase ng sinigang na talagang mapapamukasing ka sa sarap ay hipon, baka at bangus. Kaya naman kung ikaw ang tatanungin, ano pa sa palagay mo ang pagkain Pinoy na dapat magpasok sa listahan? Para sa DZRH TV, ito si Angelica Cosme, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, dumako naman tayo sa balitang sports. Strength and age. Hindi hadlang ang edad sa palakasan. Yan ang pinatunayan na isang 80-year-old na ginang nang kilalanin nito bilang pinakamatandang kalahok na nakapagtapos ng tanyag na triathlon event na Ironman World Championship na ginanap sa Kona, Hawaii. Ang tinaguriang oldest woman to cross the finish line, maraming pagsubok ang pinagdaanan bago marating ang karangalang ito. Ang kwento ni Natalie Grabeau, panoorin sa report ni Rose Babiera. Scream louder! There she is. Sharing her card with them. Natalie Grabeau, you are an Ironman! Pinatunayan ni Natalie Grabeau na age is really just a number nang hirangin siyang pinakamatandang babae na lumahok at natapos ang tanyag na triathlon event na Ironman World Championship na ginanap sa Kona sa Hawaii. Sa edad na 80 natapos ni Grabeau ang 3.8 kilometers na paglangoy, 180 kilometer na pagbibisikleta at 42 kilometers na pagtakbo sa loob ng 16 na oras, 45 minuto at 26 na segundo. Si Grabeau na mula sa New Jersey ay matagal nang tumatakbo. Nagsimula siyang lumahok sa mga triathlon event noong siya ay 60 taong gulang. Nag-qualify siya sa World Championship ngayong taon nang makapagtala ito ng 15 hours and 53 minutes na record sa Ironman sa Maryland, kung saan siya kinilala bilang kauna-unahang babae na nakapagtapos ng race sa 75 to 79 age category. Ayon sa kanyang coach na si Michelle, si Grabeau ay hindi nagpapatinag at disiplinado sa kanyang training. Steady, ganito kung ilarawan ni Michelle ang training approach ng matanda. Aniya, inaaral pa raw ni Grabeau ang mga gawin ng mga kalahok sa kanyang category sa kagustuhan na maalpasan ang mga ito. At nagbunga naman ang preparasyon at determinasyon ni Grabeau nang malagpasan ang nooy may hawak na oldest female record na Ironman Hall of Famer na si Cherry Greenfeld na nakapagtapos sa edad na 78. Icon of endurance. Ganyan naman siya ilarawan ng mga nakilahok sa Ironman World Championship. Higit 1,700 na age grouper ang lumahok sa naturang triathlon race ngayong taon. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At panghuli sa ating listahan, Back from the Dead.
Matapos ang halos 9 na dekada, muling namataan sa natural nitong habitat ang tinatawag na Wondiway tree kangaroo. Isa itong species na pinaniniwalaang tuluyan ng na-extinct simula pa nang huli itong nakita noong 1928. Ano nga ba ang itsura ng tree kangaroo na ito? Silipin natin yan sa report ni Rovic Manuel. Matapos ideklarang extinct na sa loob ng 90 years, muling namataan ang isang species ng tree kangaroo na kung tawagin ay Wondiway sa liblib na kabundukan ng West Papua New Guinea. Ang Wondiway ay isang napakailap na uri ng tree kangaroo na may itsura na parang isang bear o oso. Noon pang 1928 nang huling makuhanan ng larawan ng veteranong biologist na si Ernst Mayr ang rare marsupial na ito. At simula noon, hindi na muli itong nakita. Sinubukan itong hanapin ng mga scientist ngunit naging mailap ito kung kaya pinaniniwala ang na-extinct na ang naturang tree kangaroo. Pero nitong 2018, isang botanist na si Michael Smith ang muling nakatagpo sa mailap na hayop habang nag-iikot sa kabundukan para maghanap ng rare orchids. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakuhanan ng litrato ang Wondiway ng buhay sa natural nitong tahanan. Sinuri ang mga larawan at dito kinumpirma ng mga eksperto na ito nga ang inaakalang nabura na sa kasaysayan. Nagsimula rin ang mga bagong pag-aaral upang mapanatili ang bilang at dami ng rare marsupial na ito sa mundo. Matatandaan kasi na dahil sa pagtotroso at pagkasira ng mga kagubatan kung kaya nananatiling critically endangered na ang tree kangaroo species. Habang ang rediscovery na ito rin ang isa sa itinuturing na mahalagang zoological finds ng kasaysayan kung saan mas nakita ang kahalagahan ng pagpapanatili ng ating kalikasan. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan ang mga kwentong kinagiliwan, pinusuan, ang gumawa ng ingay sa social media. Kung meron din kayo makatulad na istorya, ay i-share nyo na yan sa ating comment section o di naman kaya ay itag nyo kami sa TikTok at DZRH News. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating programa. Magkita-kita tayo muli sa darating na Lunes para muling himayin, tuklasin at buuin ang mga detalye para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na mismo ang magdaragdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS, Trending and Viral Show. Muli ito po si Arnold Herrera ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.